Ang pamagat po ng pag-uusapan natin ngayong gabi ay may kaloob ang Diyos para sa iyo. At ang mga layunin po ng ating gagawing pag-aaral ay una, kilalanin ang kahalagahan ng mga kaloob na spiritual sa paglago sa katawan ni Kristo. At ang ikalawa, tanggapin ang hamon na tuklasin at gamitin ang mga kaloob na spiritual. Nang isilang ka, ikaw ay naging bahagi ng iyong biological family. Nang ikaw ay sumampalataya kay Jesus, ikaw ay naipanganak na muli at naging bahagi ng mas mahalagang pamilya, ang church o ang katawan ni Kristo. Panahon na para malaman mo na ikaw ay napakahalaga sa Diyos at sa iba pang miyembro ng kanyang katawan. Sa iyong pagtuklas sa natatanging kaloob na ibinigay sa iyo, dapat lang na pasalamatan mo ang Diyos sa kaloob na ito. Kailangan din na makasumpong ka ng paraan para ito ay magamit sa paglilingkod sa Diyos para sa iba. Ang tanong, kanino nagmula ang mga kaloob? Doon po sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 12, mga talatang 4 hanggang 6, mababasa po natin, may iba't iba tayong kaloob, ngunit iisa lang ang espiritong pinagmulan nito. May iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lang ang Panginoong pinaglilingkuran natin. Iba't iba ang ipinapagawa ng Diyos sa atin, ngunit iisa lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahang gawin ang mga ito. Ano ang iniutos na ating gawin tungkol sa mga kaloob na spiritual? Doon po sa unang Korinto, kabanatang 14, talatang 1, yung unang bahagi, nakasulat po, sikapin yung makamtan ng pag-ibig, ngunit sikapin din yung makamtan ang mga kaloob na spiritual. Ano ang tagubilin doon sa mga sabik na magkaroon ng kaloob na spiritual? Sa unang Korinto, kabanatang 14, talatang 12, atin naman pong mababasa, at dahil nga hinahangad naman ninyo ang mga kaloob ng banal na spirito, pagsikapan yung matanggap ang mga kaloob na nagpapatibay sa iglesia. Bakit magkakaiba ang ating mga kaloob? Ano ang nararapat nating gawin sa mga kaloob sa atin? Basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng Roma, kabanatang 12, mga talatang 6 hanggang 8. Iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. Kung pagpapayo, magpayo siya ng mabuti. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Kung pamumuno, mamuno siya ng buong sikap. At kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. Ang pagkakaalam sa relasyong namamagitan kay Kristo at sa mga sumasampalataya sa Kanya ay napakahalaga sa isang naglilingkod sa Diyos. Sa Bible po, ang paghahalintulad ay ginamit upang maisalarawan ang ugnayan ng mga mananampalataya kay Kristo at ng bawat isa bilang isang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay binubuo ng lahat ng mga sumasampalataya sa kanyang pangalan. Bilang isang mananampalataya, ikaw ay bahagi ng kanyang katawan. Sa unang Korinto, kabanatang 12, talatang 27, mababasa natin, kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo at ang bawat isa ay parte ng kanyang katawan. Bagaman si Kristo ang ulo ng katawan, ang lahat ng mananampalataya ang bumubuo ng katawan. Katulad ng ating pisikal na katawan na maraming bahagi, gayon din ang katawan ni Kristo ay binubuo ng bawat isang nagtitiwala sa Kanya. Ang lahat ng tao mula sa iba't ibang lahi, kulay, bayan at bansa ay pawang bahagi ng iisang katawan. Ito ay nangangahulugan na bawat bahagi ng katawan ni Kristo ay mahalaga sa Kanya. Ang bahagi ng katawan ni Kristo ay katulad din ng bahagi ng iyong sariling katawan. Ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang tungkulin. Kaya nga, mahalaga ang ulo at bawat parte ng katawan. Basahin naman po natin ngayon ang nakasulat sa unang Korinto, kabanatang 12, mga talatang 24, yung ikalawang bahagi, hanggang 26. Ganon din ang isaayos ng Diyos ang ating katawan. Binigyan niya ng karangalan ng mga parteng hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkakahati-hati, kundi pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya kung nasasaktan ang isang parte ng katawan, ang ibang parte ay nasasaktan din. At kung ang isang parte ay pinararangalan, ang ibang parte ay natutuwa rin. Isaalang-alang mo mga bahagi ng katawan. Kapag ang isang bahagi ay hindi gumawa ng kanyang tungkulin, ano ang mangyayari sa katawan?
Ang pangyayari bang ito ay magbubunga rin ng ganoong resulta kapag ang mga mananampalataya sa katawan ni Kristo ay hindi ginawa ang ayon sa kanilang mga kaloob? Paano natin ito mapipigilan na mangyari? Sa dahilan pong ang bawat mananampalataya ay may kanya-kanyang kaloob, ang unang hamon sa atin ay tuklasin ang iyong bahagi sa katawan ni Kristo. Kapag natuklasan mo na ang iyong mga kaloob, magagamit mo ito sa paglilingkod sa Diyos. Bilang bahagi po ng katawan ni Kristo, ikaw ay may espiritual na ministeryo o paglilingkod na gagawin. Upang makapaglingkod sa Diyos at sa kapwa, una ay tuklasin ang iyong kaloob. Ang bawat miyembro ay maaring may isang kaloob lamang. Ang iba naman ay mas marami. Ang mga kaloob po na ito ay talento at kakayahan ay hindi kasama sa iyong pagsilang. Ito rin ay hindi minana sa mga magulang. Ang pinagmulan ng mga spiritual na kaloob ay Diyos. Ang mga kaloob na ito ay binigay para makinabang ang buong katawan. Kaya mahalagang matuklasan mo kung anong kaloob na spiritual ang mayroon ka. Ginawa ng Diyos ang bawat isa na walang katulad o unique, katulad ng kanyang paglikha sa mga parte ng katawan na magkakaiba sa isa't isa. Kapag iyong inihahambing ang iyong sarili sa ibang miyembro ng katawan ni Kristo at ikaw ay nagrereklamo dahil sa hindi ka katulad ng iba, ito ay hindi nakalulugod sa Diyos. Doon nga po sa unang Korinto, kabanatang 12, mga talatang 7 hanggang 10, nakasulat po, ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na spirito upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Sa isa ay pinagkaloob ng spirito ang kakayahang maggayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. At sa isa naman ay ang kakayahang unawain ito. Ang iba ay pinagkalooban ng spirito ng malaking pananalig sa Diyos at ang iba naman ay binigyan ng kakayahang magpagaling sa mga may sakit. Ang iba ay pinagkalooban ng spirito ng kapangyarihang gumawa ng mga himala at ang iba naman ay binigyan ng kakayahang maghayag ng mensahe ng Diyos. Mayroon namang pinagkalooban ng kakayahang makakilala kung ang kapangyarihan ng isang tao ay mula sa banal na spirito o sa masasamang spirito. Sa iba ay pinagkaloob ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. At sa iba naman ay ang kakayahang maipaliwanag ang sinasabi ng mga wikang iyon. Ang mga spiritual gifts ay dapat na gamitin lamang ayon sa layunin po ng pagkabigay nito. Kung minsan nabibigo ang mga mananampalataya na gamitin ang mga kaloob. Kung minsan naman, ito ay ginagamit para sa sariling kapakanan at walang pag-ibig. Parehong hindi po nito magagawa ang nilalayon ng mga kaloob. Kaya nga, tungkulin ng mga mananampalataya na una, gamitin ng bawat kaloob sa nilalayon ng pagkabigay nito at ikalawa, gamitin ng mga ito ng may pag-ibig. Ang matapat po na paggamit ng mga spiritual gifts ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos at ito po ay nagiging pagpapala sa katawan ni Kristo. Higit pa po rito, ang pag-ibig ang siyang susi sa mabisang paggamit ng mga spiritual gifts na ito. At kung walang pag-ibig, hindi matutupad ng spiritual gifts ang nilalayon po nito. Hindi po binalak ng Diyos na ang church ay monopolize ng iilan pong super Christians. At sa totoo lang po, wala naman talagang super Christians eh. Ang church po bilang katawan ni Kristo ay hindi lamang binubuo ng iisang parte. At yaon namang mga parte na bumubuo sa katawan ay hindi rin independent sa isa't isa. Katulad ng sistema ng ating katawan na ang mga parte ay magkakaugnay, ang bawat parte rin ng katawan ni Kristo ay nangangailangan rin po ng tulong sa isa't isa para mabuhay. Sa unang Korinto, kabanatang 12, mga talatang 21 hanggang 26, nakasulat po, kaya hindi maaaring sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, at hindi rin masasabi ng ulo sa paa, hindi kita kailangan. Ang totoo, ang mga parte ng katawan na parang mahina ang siya pang kailangan-kailangan. Ang mga parte ng katawan na sa tingin natin ay hindi gaanong mahalaga ay inaalagaan nating mabuti. At ang mga parteng hindi maganda ay ating pinapaganda. Hindi na kailangang pagandahin ang mga parteng maganda na. Ganon din ang isaayos ng Diyos ang ating katawan. Binigyan niya ng karangalan ng mga parteng hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkakahati-hati kundi pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya kung nasasaktan ang isang parte ng katawan, ang ibang parte ay nasasaktan din. At kung ang isang parte ay pinararangalan, ang ibang parte ay natutuwa rin. Kapatid, kapag iyong nalaman ang iyong mga kaloob na spiritual, ito ay maaaring magbunga ng pakiramdam na mas mahina o mas magaling ka kaysa sa iba.
Kapag iyong nakita ang kaloob ng iba na mas kagilagilalas, ika nga, baka iyong maramdaman na ang iyong kaloob ay walang halaga kaysa sa kanila. Madalas kabaligtaran po ang nangyayari. Nabubuo sa iyo ang pakiramdam na mas mahusay ka kaysa sa iba kapag ang iyong kaloob ay kitang-kita. Alinman po, ito ay hindi dapat maging parte ng iyong pag-iisip. Sa dahilan pong bigay ng Diyos ang kaloob, wala kang karapatang magmalaki. At sa dahilang hindi ka mabubuhay kapag hiwalay ka sa parte ng ibang kaloob, sila man ay mahalaga sa katawan ni Kristo. Atin pong basahin na nakasulat sa unang Korinto, Kabanatang 12, mga talatang 14 hanggang 20. Ang katawan ay binubuo ng maraming parte at hindi ng isang parte lamang. Kaya kung sasabihin ng paa, dahil hindi ako kamay, hindi ako parte ng katawan. Hindi ito nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. At kung sabihin naman ng tainga, dahil hindi ako mata, hindi ako parte ng katawan. Hindi rin ito nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. Dahil kung ang buong katawan ay puro mata, paano ito makakarinig? At kung ang katawan ay puro lang tainga, paano ito makakaamoy? Ngunit nilikha ng Diyos ang ating katawan na may iba't ibang parte ayon sa kanyang nais. Kung ang katawan ay binubuo lamang ng isang parte, matatawag pa ba itong katawan? Ang totoo ay ang katawan ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisang katawan lamang ito. Ang pinakalayunin ng lahat ay pagpapalago at pagpapatatag ng katawan. Siguraduhin mo na ang paggamit ng mga kaloob ay para makatulong sa pagkakaisa at paglago ng katawan ni Kristo. Atin pong basahin na nakasulat sa unang Korinto, Kabanatang 12, mga talatang 12 at 13. Kung saan nakasulat po, ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisa pa ring katawan. Ganon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Tayong lahat, kung o hindi, alipin o malaya, ay nabautismuhan sa iisang spirito upang maging isang katawan. At iisang spirito rin ang tinanggap nating lahat. Ang pag-ibig ang pinakamainam na motibo para ating tuklasin at gamitin ang mga kaloob. Ang Bible po ay nagpapatotoo na ang paggamit ng mga kaloob ng walang pag-ibig ay mawawalan din ng kabuluhan at hindi makakabuti. Kaya nga napakahalaga na atin pong siyasatin ang ating mga motibo at tingnan kung ginagamit mo ang iyong kaloob na may pag-ibig kay Kristo at sa kapwa mananampalataya. Atin po ngayong basahin ang nakasulat sa unang Korinto, Kabanatang 13, mga talatang 1 hanggang 3. Kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at iyalay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Panahon na para suriin mo ang iyong motibo. Alamin kung ang iyong motibo ay may pag-ibig o wala. Sa pagsasabuhay po ng ating mga natutunan, narito po ang ilang praktikal na hakbang. Una, pahalagahan ang iyong kaloob. Magpasalamat ka sa Diyos sa mga kaloob at mga pagkakataon upang makapaglingkod ka sa Kanya at matulungang maitayo ang kapwa mo dahil dito. Ikalawa, kilalanin ang kaloob ng kapwa. Kailangan mo ang iyong kapwa kagaya din ng kanilang pangangailangan sa iyo. Maging bahagi ka ng paglago ng katawan at ng anumang kaloob mayroon ka. I-encourage mo ang iba na gamitin ang kanilang kaloob at palakasin ang katawan. Ikatlo, sundin ang daan ng pag-ibig. Paalalahanan mo yung sarili na ang pinakamagandang motibo sa paggamit ng kaloob ay pag-ibig. Ikaapat, gamitin ng kaloob na may kapakumbabaan. Huwag mong ipagyabang ang iyong kaloob. Ang mga kaloob ay ibinigay para sa isang layunin at hindi kasama ang pagmamalaki tungkol dito. Kung wala ang Diyos na siyang nagbigay ng mga kaloob, wala kang magagawa na anumang mabuti. Humanap ka ng isang bagong mananampalataya, tulungan mo siya na tuklasin at gamitin ang kanyang kaloob. Ibahagi mo sa kapwa mo ang iyong natutunan. Nawa nga po ay may natutunan tayo. Magandang gabi po and God bless us all. Glory to God.